What's up guys? Trader Supremo here. Okay? So nagbabalik tayo sa weekly videos natin, ano? Weekly Bitcoin price analysis, crypto market overview, no? So medyo nawala tayo itong mga nakaraang buwan sa kadahilan na nagkaroon tayo ng baby, ano? So nag-focus muna tayo sa priorities. At nag-focus lang din muna sa trading bago mag-upload ng videos, no? So ngayon, okay, mag-share tayo ulit, no? Para yung mga mga naguguluhan, pwede mong panoorin yung videos para kahit paano meron kang confluence sa ginagawa mo, no? So hindi mo naman kailangang sundin to, no? Pero para meron ko lang idea, no? So tandaan niyo po, ulitin ko, no? So disclaimer lang na lahat po ng sasabihin ko dito ay market overview ko lang. Okay? So, this is not certain para sa mga bago. Okay? So, tandaan nyo po kapag mag-trade kayo ng crypto, it's always probabilities, no? So, hindi certain. So, kahit na anong sabihin, hindi naman, okay? Lahat yun ay educated guess lang. Okay? So, walang certain. Okay? Kasi, ang kalaban natin dito ay future. Okay? So, tandaan nyo yan palagi. Okay? So, ngayon, Bitcoin price analysis muna tayo kasi alam ko maraming nagtatanong, okay, Supremo, magbubull run na ba? Ano yung mga kailangan mong gawin? Kailangan ko na ba mag-all in? O kailangan ko bang magbenta para makabili ako sa mas mababa? Okay, so ito ay bibigyan ko kayo ng mga tips, mga advice. Up to you kung gusto mo sundin. Okay? So, una sa lahat, nasaan ba si Bitcoin? Si Bitcoin ay now trading at 43,500, no? So, anong tawag sa market action, price action na ganito? Ang tawag dito ay trending, ano tawag dito? Tawag dito ay ranging, no? So, dapat you trade the range, no? So, how many weeks? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, 10 weeks, nagre-range yung price. Ngayon, kaya kayo nahihirapan, dahil hindi na umangat yung price, nahihirapan na kayo manalo sa trade. Kasi nga po, ranging yung price, no? Tandaan niyo po, pag ranging yung price, trade the range, no? So, hindi uubra dyan yung swerte mo na maglolong ka, tapos papalo ka. Ano? Kaya yung mga magagaling lang, kapag paakit yung market, hindi kayo mapoporma dyan kasi range yan, no? So, yan yung forte natin, no? So, ngayon, nasa range tayo ngayon. Ano yung range? Okay? So, ito po yung range yan. No? Okay, so ba't di mo sinabi week? Yan po yung tawag natin deviation. Ang deviation ay short-lived na price action above the range, no? Pero nag-close below. Okay, so ibig sabihin walang acceptance above, walang acceptance below, at tawag po dyan ay deviation. Usually, ito po yung tawag natin trap, no? Kasi usually yung mga breakout traders pumapasok sa area na yan, and then natatrap sila, okay, pag-reclaim ng range. Kasi nga po, ang price ay ranging. So, do not expect expansion. So, until proven otherwise, trade the range, no? Trade the range. So, paano trade yung range? Okay, so, meron po tayong mentorship niyan. If you want, so, sobrang murang halaga, matututo ka na ng habang buhay na, kung paano mag-trade ng range, no? Gaano kahaba yung ranging sa market? Ranging, trend. Gano'ng karami ranging, no? Kung hindi mo alam, hintayin mo lang mag-trend. Yari ka, no? So, paano mo yung market, no? So, kailangan marunong ka. Kung gusto matuto mag-trade ng range, okay? Enroll ka lang, no? Sobrang mura lang nun. Dahil po matututunan. Ngayon, okay, so, ranging. So, Supremo, angat na ba yung price o babagsak? Ngayon, tandaan niyo po, para magkaroon ng expansion, kailangan ma-break niyan or break niya to. So, yun yung dalawang pwedeng mangyari, no? Okay? So, either bumagsak, lumagapak sa 32,000 or mag-start na ng trending up, no? So, yun yung mga kailangan nating abangan. For now, trade the range kasi nasa range, no? Unless proven otherwise, ito lang, no? So, huwag kang mag-expect ng expansion. Nagkaroon tayo ng expansion, then there you go, no? Bullish tayo ulit. Ganoon lang kasimple. Levels to levels trading, ano? So, ngayon, Supremo, bakit mo nasabing 32K, no? So,
Okay, so it doesn't need to be 32K, no? Hindi naman kailangan 32K o hindi exact 32K, no? For example, yan. Okay. Yan, okay. So, hindi po kailangan 32K. At ano po yung bakit dito sa area na yan? Ito po ay tinatawag nating previous resistance na pwedeng mag-act as a support. Okay, so ito resistance, then breakout, and then possible itest to as a support, no? Pwede, no? So, ito rin po ay dating support, no? Dating support, naging resistance, na possible itest as support kung babagsak. Okay, kung babagsak. Okay? Pero, ano ba yung kailangan mo nang gawin, no? Kung ikaw ay investor, okay, hindi po pag-trader, ito po ay pag-investor ka. Ano yung kailangan mong gawin? Tandaan niyo po, kung ikaw ay investor, okay, mag-all in ka na ba ngayon? No? Ako lang, advice ko lang sa inyo mga kapatid, no? Kung ayaw mo maiwan, dapat maglagay ka na ng exposure, no? Maglagay ka na ng exposure sa market, no? Ako kasi 75% naka-in na ako sa spot, no? So, ngayon, kung wala ka pang spot, okay, trade the range, no? Kailangan marunong kayo nun. Kasi kung hindi kayo marunong, ano gagawin mo kapag ranging yung market? Nga ka. Diba? So, hindi naman lagi trending up ang market. Tandaan nyo po, kapatid. Para umangat yan, para mag-expand yan, kailangan yan mag-range. So, dapat marunong ka mag-range, marunong ka mag-trend. Sa trend, hindi mo naman kailangan gaano pag-aralan yun. Kasi puro packet lang naman yun. Okay? So, malinaw yun. Ngayon, last cycle, February 10 to March 10, ano nagkaroon? Nagkaroon tayo ng drop, no? So, okay, so nalalapit na, no? So, ngayon, pwedeng mangyari to, pwedeng hindi. Tandaan nyo, drop to ay sobrang laki. Maliit lang po tingnan yan kasi nga po naka-zoom. Pero sobrang laki po niyan. So, kung ikaw tumbas po dito yan, eto from here to here, no? Ganyan kalaking drop yan, okay? So, kung itutumbas yan, so, possible na ganito yung gawin niya, no? Ganyan, no? Lagas yan, para, no? So, yun yung isa na lang na iniintindi ko, no? So, kaya hindi ako nag-all in 100% kasi eto, no? Kasi alam niyo naman, may mga cycle tayo tinatawag, no? So, ito yung inaabangan ng karamihan, no? Kaya hindi sila maka-all in or sideline pa rin, no? Bakit sila bearish pa rin? Dahil iniintay nila na magkaroon ng drop or yung shakeout na tinatawag bago magkaroon ng bull run. Yes, pwedeng mangyari yon, pero ayaw mo rin maiwan. Okay? So, tandaan nyo po, no, how many times tayo nagkamali sa pagiging bearish sa panahon na to, no? Okay? So, yan. Dito pa lang. Okay? So, nag-expect na tayo ng bearish. Mali. Dito, nag-expect tayo ng bearish. Yes, correct tayo dito. Correct tayo dito. Problema sa pangatlong beses talo tayo, no? Tandaan niyo po na hindi lagi sa baon, may talo talaga, no? So, kaya nga po ako merong ganito, kapag nasa resistance, short. Kapag nasa support, long. Walang dapat ibang isipin kasi tandaan niyo kung basic pa lang hindi mo na sinusunod, yari ka na, no? So, kaya basic lang talaga lahat, no? For example, yan. Nandito tayo sa support. Ba't ka mag-short dyan? Hindi hon. Andito tayo sa resistance. Ba't ka dyan mag-short? Ngayon dito ako nagkamali kasi I expect a deviation, no? Dito, no? Kasi in-expect ko nga rin itong drop na to. Ang problema, hindi ko na-expect ngayon yan. Kasi ang lapit na eh. Sino ba naman mag-sell ng sobrang lapit na, no? Unless, tandaan niyo po, no? Yung ginagawa ng grayscale na selling, no? Patapos na, no? O paubos na. While yung BlackRock, binibili nila, no? Yung Wall Street, binibili nila. So, bullish ba yun o bearish? No? For me, bullish yun, no? So, ngayon, syempre, hindi naman tayo makikinig sa news, eh. Lagi namang, yun, eh. Laging mapepeki ka dun, eh. So, ano gagawin mo? Okay. Kailangan mo i-plan gamit yung chart, no? Kung papansin mo, andito tayo. So, kailangan, make sure mo na meron kang bala kapag bagsak dito, just in case, no? Dapat meron kang bala kung sakaling bumagsak dito kasi yan yung magsisimula ng bull run, no? Tandaan nyo sa bull run, nakita nyo po yung price action sa bull run? Hindi ho ba sobrang laking opportunity niyan para sa inyo? So, kung ako sa inyo, okay? So, maglalagay na ako, bibili na ako sa spot, and then iwan ko, forget, and then
just in case bumagsak dito, dapat may bala ka, no? So ngayon, malinaw na. There's a chance na bumagsak sa 32,000 pero unlikely. Ako po ay bullish, no? Bullish na, no? Hindi na bearish. So unlikely na bumagsak sa 32,000 pero there's a chance, no? So wala namang imposible. So, there's a chance na bumagsak sa 32,000 and then pagbagsak doon, then magkaroon ng pump. Pero I doubt na mangyari pa yon, or very unlikely na mangyari pa yun, na magkaroon tayo ng continuation from here, no? So yun yung nakikita ko, no? Para sa akin, bakit? Usually ang range ganito, no? Okay, range, no? Nagkaroon ng deviation o trap and then up, no? And then continuation, no? Usually ganun eh. Paano ko nasabi yun, no? For example, ito, range to, di ba? Nagkaroon ng deviation, pagka-deviation, up. Okay? Ganun. Gets mo? Then, continuation paakyat. So, malinaw. So, range, deviation, and then up. So, parang ganun lang to, no? So, range, deviation, and then possible up, no? Pwede, pero hindi ko sinasabi yun yung mangyayari. So, kaya nga po tayo nagtitrade ng range para, for example, nakapasok ako dito. Okay, so, kumita ako sa range high and then sa range low. And then, kung sakali man magkaroon ng expansion, bonus ko yun, no? Nakapasok ako ng manipis ang stop loss ko. And then, laki na RR ratio ko ngayon. Doon dapat, ano? Doon nagsisimula lahat sa range kasi talaga. Hindi po sa expansion. At hirap i-time ng expansion. Bakit? Sa expansion, weekly yan eh. Weekly. May bilang yan, weekly. Kung matutunan, mag-enroll ka, no? Hindi ko tuturo to dito kasi edge ko na to, natutunan ko to based on my experience trading, no? So, weekly yan, meron yung bilang. Ngayon, for example, nasa bilang ka na ng 3. Ang stop loss mo sa week 2. Paano gagawin mo ngayon dyan? Parang sobrang luwang nun. Pero kung nagsimula ka sa range, sobrang nipis niyan at nag-expand, grabe RR ratio niya. Bibigyan ko kayo ng example mamaya pagka nag-zoom out na tayo sa shorter time frame. Okay, so malinaw na, no? So, kung ako, investor, kailangan ko na 75% at least bumili na ako ngayon, no? Nakabili na ako dito sa alts, no? So halos lahat ng alts na doble na halos yung kinita ko sa alts. Ngayon, nagbenta ba ako nung andito? Hindi. Hihintayin ko na lang yan mag-pump, hindi ko na yan ibebenta. Kung nag-expect ako na babagsak yan para madoble palalo pero hindi na. Okay, mahirap, nakaka-stress pa yun. So anong gawin mo? Bili ka lang ng bili until July 2024. After nun, then, hayaan nyo lang. Benta ka May 2025. Ganun lang kasimple. No? Ganun pag spot. Kaya nga siya tinawag ng spot para less intervention, less supervision. Kasi kaya ka nga nagtitrade ng futures eh. Kaya nga yan yung pinakamaliit mong account. Kasi ito yung kailangan mo bantayan kasi dito ka magpapapera, then i-rotate mo sa spot, i-rotate mo sa swing. Okay? So, spot ay yung trading mo ng range. Pag kumita ka doon, ilipat mo sa spot, ilipat mo sa swing. Ngayon, umiikot yung pera mo, no? Okay, so yung ang operational mo dyan, yung range. Tapos, sa swing mo, yun yung mga, mga high risk. Ako kasi, baliktad. Yung swing ko kasi yung high risk. Yun yung from range to expansion. Talagang hinuhold ko ng medyo matagal. Ngayon, sa spot, yun yung bibilin ko ngayon. Okay? Regardless of the price. For example, kay Inch, bili lang ako ng bili. Bumagsak, umangat, bili lang ako ng bili, no? Pero by the dip, siyempre. Bili lang ako ng bili. Tapos, babenta ko yan May 2025 pagka nag-pump. Tapos, ang laban, no? Hindi mo kailangang stressin yung sarili mo. Kailangan ko magbenta. Ano naman nangyayari sa price? Kapag ka ganun, okay, ibig sabihin nun, hindi ready yung utak nyo sa investment. Kasi bagyang galaw ng investment yung natatakot kayo. Wag ho, ganun. Okay? Kapag mag-i-invest kayo, trust your investment. Bumili ka, meron kang plano hanggang July 2024, bibili ka, mag-out ka May 2025 at October 2025. Oh, tapos ang laban, hindi mo kailangang i-stressin sarili mo. I-stressin mo sarili mo sa futures kasi yun yung magpapump ng pera mo. Malinaw. Ngayon sa shorter time frame, no? Okay, pakita ko sa inyo yung analysis natin sa shorter time frame, no? So, meron tayong week 1, week 2 high. Nagkaroon tayo ng bullish, at, okay, higher time frame, ito yung range na dinrawing natin kanina. Range high, then range low. Ito yung deviation.
Okay? So, nakapasok ako dito sa mismo na to. Kasi, ito ay Monday low. Okay? Monday low or previous week low nitong range na to. No? So, week 1, week 1 high, and then week 2 high. Nagkakaroon tayo ng bullish. No? Ngayon, nakapasok tayo dito. Nakapasok din tayo dito. No? Kasi, mid. Nagkaroon ng break. Dami na naman nag-short. Naipit na naman. Bakit? From previous support, naging resistance, yan yung trap, no? Simple as the trap. Pagka-trap, bang, no? Simple lang. Range, trade the range, no? Ngayon, week 3, nag-out ako dito sa Monday high. Monday range to, last week. Ngayon, itong week 3, umentry ako dito kasi ito po ay mid area. So, kailangan ko lang makakita ng bullish price action, then I can enter. Enter tayo dito, then pump. No? So, ganun lang kasimple kapatid, no? So, yun yung short time frame. Ngayon, expect ko hanggang 44,500, no? So, ngayon, kapag nagkaroon ng breakout, nagkaroon ng bullish continuation dito, possible na hanggang 6th week, magkaroon tayo ng pump. Ganun lang kasimple, no? Walang kailang stress, no? Ngayon, kapag ka, for example, 44,600, 500, nagkakaroon na ng bearish price action, then we can short at play the range. Ganun lang yung kasimple. Pero, I doubt na mangyari yun kasi nagkaroon na tayo ng deviation dito. Usually, kapag nagkaroon ng deviation, trap yan, dire-diretso paakyat kasi unti-unti yung mga nakashort dito, syempre, hindi na makakaano yan, no? Makakaporma yan, no? So, ganun. Ganun lang siya kasimple, kapatid, no? For now, I'm waiting na ma-break tong week 2 high para ma-complete yung expansion move, and then konting retrace, and then possible up, no? Create week 5 din week 4, no? Magkaroon tayo ng konting expansion, or magkaroon tayo ng dito, drop dito, no? Pero ako, leaning towards a bullish price action, no? So, yun lang kapatid, no? So, kung ikaw ay investor, I highly suggest, pwede kang bumili 50% or 75%, up to you. Sa alts, medyo late ka na, no? Medyo late ka na sa alts. Pero, nakita nyo, nag-drop yung alts, no? So, pwede kang sumingit. Basta nag-drop, bili ka, no? Kasi, hindi mo maitatime yan, eh, no? So, huwag mo na expect na maitatime mo yan ng matino, no? Tapos, yun, kung sakali man, just in case, bumagsak dito, meron kang extra funds or meron kang nakataming funds para dyan, no? Kasi yun lang naman, isa na lang ang pinoproblema natin, par, no? At after halving, no? Possible magkaroon tayo ng sell on news sa halving, no? Then after nun, shake out lang, then up ulit, no? Hanggang May 2025. Ganun lang kasimple yun, kapatid, no? Wag niyong pakomplikaduhin. Kaya nga yan tinawag na spot para less supervision. Yung futures, kaya yan leverage para yan yung fokusan mo. Yun lang, no, kapatid? So, more ganito para hindi kayo nahihirapan o para meron kayong guidance kahit paano, no? So, yun lang. Okay, mag-expect kayo every week na to or hindi, or twice a week, no? Tapos, maglalagay din tayo ng kahit paano tutorial, no? Okay, para tayo, no? Meron tayong ma-share sa, sa market, no? Crypto space. So, yun lang mga kapatid, no? At nga pala, meron tayong mentorship program. Sobrang mura lang, $100 lang. Lahat na yun, no? Meron ka pang group, okay? Every week, nagpo-post ako ng video doon. Tapos, nga pala, sa mga wala pong OKX, tsaka BitGet, okay? So, partner po tayo with BitGet and OKX. Okay? Kung gusto nyo sa Binance, bahala kayo, no? Pero pag kayo naipit dyan, bahala din kayo. Ngayon, meron po akong kaibigan na nagtatrabaho sa hindi ko kaibigan. Yung kaibigan ko, meron siyang tropa na nagtatrabaho sa GCash. Okay? So, nag-usap kami kanina, ano yun yung possible mangyari, no? Kasi, at nga, nasabi nga niya, so, tuloy. So, delikado, no? Ikaw, ano? Pero, hindi ko po sinasabing matakot kayo, pero, ihanda nyo yung sarili nyo, no? Kahit paano. So, kahit na, hindi yan maban, kailangan, alam niyo yun, diversified yung account mo. Hindi naman dahil para lang kumita, tandaan nyo po, no? Hindi naman malaki kita dyan, no? Tandaan nyo po na ang kailangan nyo lang, diversify yung account nyo just in case may mangyayari sa exchange, hindi kayo nga. Tandaan nyo po, maliit ang pera ko sa exchange, pan-trade lang. Ang pera ko po nasa ledger, nasa cold wallet.
Iniiwan ko lang ay pang trade. Pagka trade kumita, bili ko spot, ilipat ko agad sa ledger. Ganun ho, no? Kasi you can trust no one, no? Wala kang pwedeng pagkatiwalaan. FTX, one of the main exchange sa buong mundo na nangyari. Kablog, no? Ano pa yung Binance? Ano pa yung BitGet? Ano pa yung OKX? Kailangan diversify mo. Diversify, no? So ngayon, kung wala ka pang exchange, okay, use BitGet, use OKX. Meron tayong link diyan. Okay, so malaking tulong 'yun sa pag-upload ko, no? So okay, big help 'yun para sa akin, no? So yun lang mga kapatid, sunod-sunod na to, no? So yun lang. God bless you all.